So kung napanood mo na ang part 1 at part 2 ng series na to, alam mo na ang ginagawa natin. So kinukuha natin ang iba't ibang trabaho na karaniwang ginagawa ng mga Pilipino. Tapos tinitingnan natin kung anong bachelor's degree ang maaaring maging related sa work experience nila. At ngayon naman, nasa part 3 na tayo. So mas dadagdagan pa natin ang mga trabaho na hindi pa natin nababanggit sa previous videos. So this time, magiging specific tayo. So titignan natin kung ano mismo ang ginagawa mo sa trabaho at mula doon magbibigay tayo ng specific possible ETF course na maaaring umakma sa experience mo. Pero reminder lamang po na ang mga course na babanggitin natin ay possible matches lamang. So ang final assessment ay nakadepende pa rin sa actual experience, competencies, documents at sa ETF program ng school na iyong a-applyan. So kung interesado ka sa mga ganitong contents tulad ng ETF, huwag mong kakalimutang i-like ang video natin, i-subscribe ang channel natin at i-click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga ETF videos. At kung maaari, ay i-comment mo na rin dyan sa comment section ang salitang ETF para mas marami pang mga working professionals ang makakita ng video natin at matulungan din natin sila. So without further ado, let's get started. Unahin na natin ang mga seafarer or ship crew. So, napakaraming Pilipino ang matagal nang nagtatrabaho sa barko. Pero, hindi naman pare-pareho ang ginagawa ng bawat seafarer. At dito, nagiging importante ang actual job responsibilities. So, halimbawa na lamang, kung ang experience mo ay nasa cargo handling, logistics, inventory, documentation, at movement of goods, isang possible degree direction na pwede mong tingnan ay Bachelor of Science in Business Administration, major in Logistics and Supply Chain Management. Pero kung ang role mo naman ay mas focus sa supervision ng crew, scheduling, operations at management ng day-to-day activities, ay maaaring umakma ang Bachelor of Science in Business Administration, major in Operations Management. At kung ang experience mo naman ay nasa administrative side, gaya ng documentation, records, coordination at office-related duties within the maritime industry, ay maaaring mas relevant ang Bachelor of Science in Business Administration, major in management. Kaya sa mga seafarer, hindi natin dapat sabihin na maritime course agad ang bagay sa'yo. So mas magandang tingnan muna natin kung ano talaga ang competency na dala mo sa trabaho mo. And at the same time, wala pa pong marine engineering or marine transportation na ino-offer sa ATF. So better na magtingin po tayo ng alternative courses na pwede pong bumagay sa competencies natin na may available course na ino-offer ang ETF. So dumako naman po tayo sa isang trabaho na napakalaking bahagi ng livelihood ng maraming Pilipino. At ito ay ang fisherman or fish farm worker. So halimbawa na lamang kung nagtatrabaho ka sa fish farming, breeding, feeding, pond management, fish production at aquaculture operations, isang very specific na possible course ay ang Bachelor of Science in Fisheries. Kung ang trabaho mo naman ay mas malawak at involved ka sa crop production, farm management, soil preparation, planting, harvesting at agricultural operations, maaaring mas umakma sa'yo ang Bachelor of Science in Agriculture. So kung ang experience mo naman ay nasa animal production, katulad na lamang ng livestock or poultry production, maaaring mas maging relevant ang Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science. So may ETF offerings na talagang may agriculture at specific areas gaya ng animal science, crop science, soils at plant protection. So dito, napaka-importante talaga na malinaw kung fisheries ba, crop production, or animal production ang actual experience mo. So ngayon naman, pumunta naman tayo sa mga cashier. Minsan, kapag sinabi natin cashier, iniisip lang natin na taga-receive lang ng bayad. Pero kung matagal ka ng cashier, maaaring kasama sa trabaho mo ang cash handling, daily sales reconciliation, recording of transactions, monitoring ng cash flow, handling ng customer payments, at preparation ng sales reports. So kung ganito ang actual responsibilities mo, isang possible course na mas malinaw ang connection ay ang Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. Bakit? Dahil ang work experience mo ay may connection sa financial transactions, cash management, recording, at basic financial operations. Pero kung bukod sa cashiering ay involved ka rin sa sales, product promotion, customer acquisition, at assisting customers in choosing products, maaaring maging possible option din ang Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing
marketing management. At kung ikaw naman ay nag-handle ng store operations, staff scheduling, inventory, daily reports, at overall branch operations, mas maaaring umakma sa'yo ang Bachelor of Science in Business Administration, major in Operations Management. So kahit pare-parehong cashier ang job title, maaaring magkakaiba ang possible course depende sa actual responsibilities. Next naman natin ay ang mga electrician. So dito, mas malinaw ang technical connection. So kung ang trabaho mo ay electrical installation, wiring, troubleshooting, preventive maintenance, electrical equipment repair, at electrical system maintenance, isang specific possible ETF course ay ang Bachelor of Industrial Technology, major in Electrical Technology. So ito ay mas may direct na connection dahil parehong technical field ang experience at specialization. So may ETF programs na nag-a-align ng electrical technology sa electricians, electrical technicians, automotive technicians, linemen, at power plant maintenance workers. Pero kung ang trabaho mo naman ay hindi lang electrical installation, kundi may malaking bahagi rin ang maintenance ng machinery at mechanical equipment, maaaring ibang specialization naman ang mas appropriate gaya ng Bachelor of Industrial Technology, major in Mechanical Technology. Kaya hindi po sapat na sabihin lang na electrician. Kailangan din po nating malaman kung purely electrical ang trabaho mo o kasama rin ang machinery and mechanical maintenance. Next naman natin ay ang trabahong plumber. So kung ang experience mo ay pipe installation, water supply systems, drainage systems, plumbing repair, gas piping, at maintenance ng plumbing systems, isang possible ETF direction ay ang Bachelor of Industrial Technology, major in Mechanical Technology. So baka magulat ang iba dahil Mechanical Technology ang course kahit plumber naman ang trabaho. Pero may mga ETF-aligned programs na mismong naglilista ng plumbing at gas piping systems bilang work experiences na align sa Mechanical Technology course. At kung ang trabaho mo naman ay may kasamang building maintenance, katulad na lamang kung ikaw ay gumagawa ng minor carpentry, electrical plumbing, at general maintenance, maaari ring mas malawak ang assessment sa technical field. Kaya kung plumber ka, huwag agad isipin na kailangan mong humanap ng course na ang title mismo ay plumbing. Okay? So ang mahalaga ay kung saan naka-align ang competencies na nakuha mo sa trabaho. Sunod naman natin ay ang mga welders. So kung ang experience ninyo ay metal fabrication, welding, cutting, assembly, repair ng metal structures, paggamit ng welding equipment, at quality checking ng fabricated materials, isang specific possible na course ay ang Bachelor of Industrial Technology, major in Mechanical Technology. At hindi lang po welding ang pwedeng pumasok rito. So kung ang work mo rin ay may kasamang operation ng industrial machines, equipment maintenance, at fabrication, maaari pa rin maging relevant ang Mechanical Technology course. So may ETF program information na tahasang nag-a-align ng welding, machining, factory machine operations, heavy equipment, HVAC, plumbing, at iba pang technical work sa Mechanical Technology course. At kung naging shop supervisor or team leader ka na, wag nating kalimutan ang management side ng experience mo. Dahil bukod sa technical skills, maaari may experience ka na rin sa work scheduling, quality control, assigning workers, monitoring production, at safety procedures. Kaya mas nagiging comprehensive ang competency profile mo. So isa pa sa mga technical workers na hindi pa natin napag-uusapan ay ang air conditioning or HVAC technician. So kung ang trabaho mo ay may installation, repair, troubleshooting, preventive maintenance, refrigeration systems, air conditioning systems, at equipment servicing, maaaring maging possible ETF course ay ang Bachelor of Industrial Technology, major in Mechanical Technology. Dahil ang HVAC at air conditioning systems ay kabilang sa technical areas na maaaring ma-align sa Mechanical Technology course. So kung ikaw naman ay team leader na or supervisor na at bukod sa actual repair ay ikaw rin ang nag-a-assign ng technicians, nag-i-inspect ng trabaho, nag-order ng materials at nang manage ng projects, mas may additional management competencies ka na rin na maaaring isama sa assessment. Kaya dito, hindi lang natin tinitingnan na nag-aayos ka lang ng aircon. Tinitingnan din natin ang buong scope ng trabaho mo. So ngayon naman po, dumako naman tayo
tayo sa mga electronics technician or mga workers na involved sa electronic equipment. So, mayroon din po tayong specific direction na course para po sa inyo. So, kung ang experience mo ay sa electronics repair, troubleshooting, installation, testing, maintenance ng electronic equipment, communication systems, or semiconductor-related work, isang possible na ETIAP course ay ang Bachelor of Industrial Technology, major in Electronics Technology. So, may ETIAP-aligned program sa naglalagay ng electronics, computer technology, communication systems, semiconductor workers, office machine operators, at telco-related work sa Electronics Technology course. Kaya kung ikaw ay telecommunications technician at ikaw ang nag-i-install, nagre-repair, at nagme-maintain ng communication equipment, may mas malinaw na connection ang iyong actual experience sa Electronics Technology course. At kung ang experience mo naman ay mas specific sa computer systems, kailangan nating tingnan kung mas appropriate ang IT-related ETIAP program na available sa school. So, punta naman po tayo sa tourism. So, kung ikaw ay tour guide, hindi lang naman pagsasalita sa harap ng mga turista ang ginagawa mo. So, maaaring kasama sa trabaho mo ang tour planning, itinerary preparation, coordination with transportation and accommodations, explaining destinations, handling tourists, customer service, at managing tour activities. So, kung ganito ang experience mo, isang possible course na very close sa field mo ay ang Bachelor of Science in Tourism Management. So, dito, mas madaling makita ang connection dahil parehong nasa tourism industry ang experience at ang degree. Pero kung ang experience mo ay mas focus sa hotel operations, food service, guest relations, at accommodation management, maaaring makonekta ito sa Bachelor of Science in Hospitality Management course. Kaya kahit pare-parehong nasa tourism industry, importante pa rin kung anong area ng industry ang actual mong expertise. So next naman natin ang real estate agent. So kung matagal ka nang nasa real estate, maaaring kasama sa trabaho mo ang property marketing, client acquisition, property presentation, sales negotiation, lead generation, closing of sales, at customer relationship management. So kung malaking bahagi ng trabaho mo ay property promotion, selling, lead generation, advertising, at understanding customer behavior, isang possible course dyan ay ang Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. Pero kung ang role mo ay mas involved sa managing ng real estate team, setting sales targets, supervising agents, preparing reports, at managing business operations, maaaring mas umakma sa'yo ang Bachelor of Science in Business Administration, major in Management. At kung ikaw naman ay may sariling real estate business at ikaw ang nagmamanage ng people, finances, marketing, operations, and clients, maaaring mas malawak ang business-related competency profile mo. So, hindi lang po tayo nakatingin sa real estate agent. Tinitignan din po natin kung anong bahagi ng real estate business ang pinaka-dominant sa experience mo. So, for additional information lang po, para po aware din po kayo, so wala pa pong Bachelor of Science in Real Estate Management sa under ETIAP po. So, kaya tinitignan po natin yung experience nyo, yung actual responsibilities nyo, kung saan po magiging akma yung inyong competencies at inyong mga responsibilities sa mga available courses na ino-offer ng ETIAP. Since wala pa nga pong Bachelor of Science in Real Estate Management po under ETIAP. At para sa huling example natin, sa part 3, pumunta tayo sa isang creative profession. At ito po ay ang photographer or ang videographer. So kung professional photographer ka at ang experience mo ay portrait photography, event photography, product photography, photo editing, lighting, camera operation, visual composition, at client projects, mayroon tayong napaka-specific na degree na pwede nating tingnan. At ito po ay ang Bachelor of Arts in Photography. And yes po, meron pong Bachelor of Arts in Photography po na available under ETIAP. Kaya hindi lang ito ordinaryong photography degree na sinasabi natin. Kung videographer naman ang experience mo at ang work mo ay video production, filming, editing, directing, visual storytelling, at production work, maaaring mas relevant ang Bachelor of Arts in Film o ibang film media-related ETIAP program. So, depende po sa school na nag-aalok po nito. So, kung ang ginagawa mo naman ay multimedia content, graphic design, digital content, video, photography, at social media production, maaaring may multimedia arts-related program na mas appropriate kung available sa ETIAP provider. Kaya dito po, magandang example ang photographer dahil very clear ang principle natin. Kung ang professional experience mo ay mismo sa photography, may degree program na talagang photography ang specialization. At hindi natin kailangang pilitin
natin itong gawing business administration kung hindi naman talaga iyon ang pangunahing expertise natin. At ayan po, nakadagdag na naman tayo ng panibagong set ng trabaho sa ating series. At kung mapapansin mo, may isang pattern sa lahat ng examples natin na hindi natin basta sinabi lang na ito ang trabaho mo, ito ang course mo. So tinitingnan muna natin ang actual responsibilities. So halimbawa na lamang, kung electrician ka at electrical installation at troubleshooting ang ginagawa mo, electrical technology course ang bagay sa'yo. Kung welder ka at fabrication at welding ang expertise mo, mechanical technology course ang bagay sa'yo. Kung fish farm worker ka at aquaculture ang ginagawa mo, fisheries course ang bagay sa'yo. So kung photographer ka at professional photography ang work experience mo, Bachelor of Arts in Photography ang bagay sa'yo. So kung cashier ka, pero ang responsibility mo ay financial transactions at cash management, maaaring BSBA major in financial management. So ibig sabihin, mas mahalaga po ang actual competencies kaysa sa simpleng job title lang. At kung hindi pa rin natin nabanggit ang trabaho mo sa Part 1, Part 2, at Part 3, huwag kang mag-alala dahil marami pa talaga tayong hindi na isasama. Kaya kung gusto mong maisama ang trabaho mo sa susunod na episode natin, i-comment mo dyan sa baba ang job title mo at ilang taon ka nang nagtatrabaho. At kung may mga kakilala kang matagal na din nagtatrabaho pero hindi pa nila alam kung ano yung ETAP course na maaring bagay sa experience nila, i-share mo na rin sa kanila ang video na to. At lagi po nating tatandaan na hindi lang ang pangalan ng trabaho ang mahalaga. Ang mas mahalaga po ay kung ano ang actual na ginagawa mo, anong skills na na-develop mo, at anong competencies ang nakuha mo sa mga taon ng pagtatrabaho mo. Dahil doon natin makikita kung anong degree program ang posibleng magkaroon ng magandang alignment sa experience mo. And that's all guys for today's video. So kung nakatulong po ito sa inyo, huwag niyo pong kakalimutang i-like po ang ating video, i-subscribe po ang ating channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga ETAP videos. At kung hindi ka pa po nakapag-comment ng salitang ETAP dyan sa comment section, comment nyo na rin po yung salitang ETAP. Okay guys? So thank you for watching!